past, the present, and the future. You are eternal God. No one is more powerful than you are, Lord. You are the most powerful God. Not even Satan, because he's just a created being. But you are the most powerful God, omnipotent, omniscient Lord, and omnipresent God, all-knowing, without error, Lord. You are perfect, you are holy, and you live in heavens and in the earth. Lord, heaven is just your dwelling place, and the earth is your footstool. And you live in an unapproachable light. And you live in us. You live in our hearts. And then, oh Lord, because we do not know you, you came down from heaven. Nagkatawang tao ka sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at nakilala ka namin, Diyos na mapagmahal. Diyos na punong-puno ng pag-ibig, pagpapala ng awa. Diyos na siyang hindi nagtatangi at nagbibigay ng kapatawaran sa lahat. Diyos na tumatanggap. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagbibigay. Diyos na nagkakaloob at kailanman na hindi kumuha. Diyos na mapangunawa. Diyos na punong-puno ng compassion, ng mercy, at punong-puno ng pag-ibig. Lord, we thank you. Napakababaw pa ng aming kaalaman sa iyo. Pero because of your word, Lord, nakikilala ka namin, sinasamba ka namin. Lord, ikaw ang Diyos ng Biblia. At ang iyong salita ang ikaw. At ikaw ay ang iyong salita. Lord, turuan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon, na manangan sa iyong salita lamang. Hindi sa mga events ng buhay. Hindi sa tao, hindi sa bagay, hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, at hindi sa karunungan, kundi sa iyong salita na siyang pundasyon, Panginoon, ng aming pananampalataya. Lord, tulungan mo kaming mauhaw at hanapin ang iyong salita lamang. Panginoon, kumilos kayo sa araw na ito, mangusap kayo sa amin, baguhin ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, maraming salamat po, at maingat namin ibinabalik sa iyo ang papurit parangal sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Amen. We can all be seated. Tayong lahat ay makakaupo na. As I said, mamaya after the service, right after I preach, ay wala mo ng LPAT. Tayo ay mag-meeting para sa mga darating na events. Very busy in December na ito. Kaya't mag-usap-usap tayo mamaya. For 30 minutes, then we have our food, and then have our lunch, and then mag-practice na para sa Sunday. Are you ready for today? Bago tayo pumunta sa ating Word of God, ay aking ibibigay ang salita ng Diyos para sa ating giving for today. Sabing gano'n na ang Deuteronomy 15:10, magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Lahat ng tao gustong pagpalain ng buhay, wala namang hindi. Pero ang Biblia ay nagsabi na kung paano pagpapalain ng Diyos ang buhay ng tao, at iyon ay pagbibigay ng bukal sa loob. Lagi kong sinasabi, in our giving, it is the issue of the heart. Ang pagbibigay po, kahit pagtulong sa kapwa, o pagtulong sa kamag-anak, o pagtulong kang inuman, o pagbibigay ng tithes and offering, any kind of giving, kailangang ito ay sincere at bukal sa loob. When you say bukal sa loob, walang complain, walang reklamo, walang paninisi o pagpaparinig. Pag sinabing bukal sa loob, ito'y galing sa puso. Ito yung katanggap-tanggap na pagbibigay. Ngayon, sasabihin natin, Pastor, hindi na lang ako magbibigay kasi laging duda ang puso ko, laging may reklamo ang puso ko, laging may duda at mayroong pagpipigil sa sarili ko, hindi na lang ba ako magbibigay? Mawawala sa iyo yung pagpapala ng Panginoon. Kasi yun ang pangako niya. Gusto natin ang pagpapala ng Panginoon, pero ayaw natin sumunod sa kanila. So, anong gagawin? I-work out mo yung sarili mo.
Kung kailangan mag-ayuno ka, mag-fasting, at ikaw ay hindi kumain para lamang baguhin ng Diyos ang puso mong maramot. Yung puso mong hindi mapagbigay, yung puso mong makasarili, para lamang mabago ng Diyos, at hindi naman ako magbabago niyan, hindi tao magbabago niyan, ang Diyos ang magbabago ng puso ng tao, yun ang ipanalangin mo sa Diyos, baguhin mo na ang puso mo. Sapagkat maraming tao binago ng Panginoon. Mula sa pagiging maramot, papunta sa pagiging mapagbigay, ay binago ng Diyos ang kanilang buhay at natanggap ang pagpapala ng Panginoon dahil ang kanilang pagbibigay ay bukal sa loob. Tayo pong lahat ay manalangin para sa ating giving for today. Father, we thank you for your word. Nabasa na namin ito sa 2 Corinthians 8, 2 Corinthians 9. Nakapaloob ito sa New Testament giving. Pero this time, Lord, ipinakita mong consistent ka lamang sa iyong salita. All over the Bible, ito'y Deuteronomy, meron sa Proverbs, meron sa Psalms, ang giving namin dapat ay bukal sa loob. At ikaw ay consistent, Lord, sa iyong utos. At consistent ka rin, Lord, nung sinabi mong pagpapalain mo ang mga taong nagbibigay ng bukal sa loob. Father, I thank you for the givers of the church. I thank you for the givers, Lord, who are giving, Lord, sincerely. Because their lives, years from now, will become abundant and prosperous. Father, we give you all the glory for this opportunity na maranasan namin ang mga pagpapala nyo sa aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Let's give and drop our tithes and offering. Yan sa box. And then let's proceed with our teaching for today. Ano bang kailangan monitor dito? HDMI lang? HDMI? Connection? Ordinary TV pwede? Pwede po sa HDMI. Sige. Anong size nito? Kasi LC28 na mabibili ko na isa kasi nahihirapan ako. Hindi ko makita yung ang bida sa church ay hindi tao. Ang salita ng Diyos. At lagi kong chinecheck ang church kapag masyado nang nabibigay ang resources at ang panahon sa mga events, sa mga programs. Diba? Ang ganda-ganda ng worship, may mga pausok pa, maraming pailaw. Pero pagdating doon sa speaker ng Word of God, kung hindi mo hingin yung mikropono, yung lapel, hindi ibibigay. Para ang tingin sa salita ng Diyos ay secondary lamang at dapat unahin yung pagpapaganda ng church at pagpapaganda ng tunog. Whereas ang bida sa church ay salita ng Diyos. We all go to church because of the Word of God. If not for the Word of God, then don't go to church. You don't need the church for your growth spiritually. Because only the Word of God can make a person grow. Kapag nawala ng mga activities, nawala ng mga program ng church, kasabay na mawawala ang mga taong nakatungtong ang pundasyon sa mga bagay na ito. Pero kapag ang pananampalataya ninyo nakatungtong sa salita ng Diyos, kahit anong mangyari sa buhay nyo, up or down, ay mananatili kayong tapat sa Panginoong Diyos. So let us anchor our faith on the Word of God. Let us give importance to the Word of God. Nasasaktan ang puso ko kapag ang salita ng Diyos ay hindi binibigyan ng importansya sa isang simbahan. Bakit pa may simbahan? This Word of God, dugo at buhay ni Jesus ang naging puhunan sa salita ng Diyos na ito. So our topic for today, the beginning of a new chapter. Laging kinukot yung new chapter. Kasi pag sinabing chapter, saan natin makukuha? Sa books, di ba?
Kaya pag may pagbabago sa buhay ng tao, new chapter ang tawag. Kasi when you read a book, may chapter 1, chapter 2, chapter 3, hanggang matapos yung book na binabasa mo. Kapag nanonood ka naman ng series, may season 1, season 2, season 3, and under that season, may episode 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Hinati-hati into chapters. In the same manner na ang Bible ay meron din chapters at may books para mahati. Pero sa buhay ng tao, laging sinasabi, the beginning of a new chapter. Yung mga major events, nung gumraduate ka, panibagong chapter ng buhay mo. Elementary, high school, college. Nung ikaw ay nagtrabaho, panibagong chapter ng buhay mo. Nung ikaw ay nag-resign, lumipat ng trabaho, panibagong chapter. Nung ikaw ay nag-retire, that's panibagong chapter ng buhay mo. You have to study life. Pinag-aralan na ni Solomon ang buhay at nakita niya na ito. At merong magandang buhay sa iyo na kung hindi mo ipaglalaban ang sarili mo, ay mananatili ka na lamang sa chapter 1. Whereas, ang daming chapters ng buhay na dapat nating maranasan. At hindi ka dapat makontento kung ano ang buhay mo ngayon sapagkat ang daming chapters na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Halimbawa, ikinasal ang isang tao, katulad ni Yvette at saka ni Mervin. That's another chapter after that marriage, that wedding. Marriage is a lifetime chapter of life. Nung nanganak, another chapter of life. Nung namatayan, panibagong chapter ng buhay. Kasi sabi mo, hirap na hirap ka, namatay ang asawa mo, namatay ang anak mo, namatay ang magulang mo, at gusto mo na rin mamatay. Wag! Sapagkat merong panibagong chapter ang Diyos sa buhay mo. Yung ikaw ay nagkasakit, akala mo end of the world na. Pero may chapter ng buhay after that. So always the beginning of a new chapter ng buhay because God is the God of new chapters. Hindi natapos ang Diyos. Di ba? Ang Bible hindi pare-pareho ang kwento, iba-iba. Iba-iba ang karakter, iba-iba ang books, iba-ibang panahon, iba-iba ang tao, iba-ibang sitwasyon ng buhay, pero nandyan lahat. Nabasa mo yung buhay ni Job, ni Solomon, ni Abraham, ni Peter, ni Paul, kahit maikli lang yung buhay ni Stephen, nabasa mo, that's a new chapter in life. At napakarami. Kaya't ang Diyos hindi titigil hanggat may buhay ka kapatid, hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. At ikaw ang gagawa ng kwento ng buhay mo. You are the author. You rewrite your story. Kaya after retiring, ang daming tao wala na. Yung hirap na makabangon. Dahil nga nag-retire dun sa dating ginagawa niya. Pero there's no such thing as retiring in the Lord. The Bible says, God is the God of times and seasons. He changes times, He changes seasons, He allow people to learn and have wisdom upang magkaroon ng bagong buhay. Sabi ng Daniel 2:21. So this is our study for today. At napakaganda ng ating word. Joshua chapter 1, 1-8. We always quote these verses. Pero these verses ay may aplikasyon sa buhay natin. Halimbawa, may pangyayari sa buhay mo na nabago ang takbo nito, ano ngayon ang gagawin mo? Para maka-cope up ka, para maka-adapt ka doon sa mga pagbabago ng buhay mo. Halimbawa, namatay ang asawa, nabiyudo, nabiyuda. Ano ngayon ang gagawin mo para maka-cope up? Yun ang application ng Joshua 1, 1-8. Let's read our text for today. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life.
As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. 7 and 8. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Let us pray. Holy Spirit, the author of the Word of God, we open our eyes, ears, heart before you today. Speak, Lord. We need these words. Hindi lang mababaw, Panginoon, kundi malaliman. Let it penetrate our life, Lord. Our past, our present, our future life. Father, we thank you for your word. Thank you for these very encouraging words that you're giving us this morning. Lord, change us for your glory alone. In Jesus' name, amen. The Lord is talking to Joshua. Tapos na yung era ni Moses. Bagong chapter sa bayan ng Israel. Namatay si Moses, eto si Joshua. And that's event, yung pagkamatay ni Moses is something na pinag-alala ng Israel. Pero hindi tapos ang Diyos. Hinanda niya ang Israel. Naglagay siya ng Joshua. Lagi mong iisipin ng Diyos ay hindi unfair sa buhay mo. Never ever kang magtampo sa Diyos, sapagkat ang Diyos alam niya ang kanyang ginagawa, at kung may pananampalataya kang buhay ang Diyos, kailanman hindi ka magtatampo, iiyak at aayaw sa Diyos. Sapagkat alam niya ang ginagawa niya, alam niya ang makakabuti sa iyo. Kung hindi man binigay sa iyo ng Diyos sa iyo, hindi ito makakabuti sa akin. Kung ibinigay ito sa iyo ng Diyos, makakabuti ito sa akin. Always think of God as a personal God. He knows you, kilala ka niya, alam niya mga problema mo, alam niya mga daladala mo, alam niya ang solusyon dito. At kapag alam ng Diyos ang solusyon dito, all you have to do is meditate on the Word of God and continue with your faith. So this story of Joshua, beginning Joshua 1, is a wonderful story. At si Joshua ay tinawag 90 anyos na siya. 90. Namatay siya ng 110. Nanay, happy birthday ah. Si nanay, happy birthday. Oo. Sana umabot kayo ng 110 para kapantay niyo si Joshua. Namatay siya ng 110. 90 years old siya tinawag. So ilang taon lang ang pinag-serve niya sa Panginoon? Ilang taon lang yon? Less than 20. Pero yung 10 taon na yun, very fruitful siya. Nalid niya yung bayang Israel into the promised land together with Caleb. So ang kwentong ito ay kwento ng buhay ng tao. Alam nyo, ang Old Testament, binabasa yan upang makilala ang Diyos. As compared with the New Testament. At makikita natin na ang kwento ng buhay sa Old Testament ay kwento ng buhay mo. Hindi laging kwento ni Job ang buhay mo, kapatid. Ako gusto ko kwento ni Job. Alam niyo kung bakit? Hindi lang problema ang naranasan ni Job eh. Nagdoble sa dulo yung mga pagpapala niya. Kaya maraming sabi, Lord, wag mo akong katulad kay Job. Gusto rin Diyos soblehin yung pagpapala mo at the end eh. Sandali lang yung pagtitiis na gagawin mo eh. Pero yung end ng buhay mo, masagana. Ako, mas gusto ko yun. Dahil lahat naman ng tao may problema eh. Wala naman tao may sinilang dito, walang problema. Meron ba sa inyo walang problema? Sama ako sa inyo, please. Isama niyo ako. Lahat ng tao may problema. Walang taong walang problema sa buhay. Parte yan ng buhay. At dapat yan harapin. May mga pangyayaring tiyak. Kaya itong outline natin, napakaganda eh. Una, para sa new chapter ng buhay mo, accept the changes. Tanggapin mo yung mga pagbabago. Kasi pag hindi mo tinanggap ang mga pagbabago, ang uwi mo ay
ay depression, mental illness, magkakaroon ng mental health. Accept the changes. Dahil kapag hindi mo in-accept na ganyan ang buhay, ay hindi mo kakayanin at ikaw ay mauuwi doon sa National Center for Mental Health. Accept the changes in life. And then yung second ay move forward. Kapag natanggap mo na siya, you move forward. You don't dwell in the past. You don't wallow in the past. You don't live your life in the past because living in the past is not a good kind of living. You live in the present, in the future. Kapag namuhay ka sa nakaraan, you cannot move on. You cannot move forward. So tanggapin yung mga pagbabagong iyan at ikaw ay mag-move on, mag-move forward, not backward. And then, along the way, you stand firm. Kompleto ang buhay mo. Makikita mo si Kristo. In other words, dumating man ang Panginoon, malakas ka pa. You finish well. You finish strong. Hindi yung pagdating ng Panginoon, nawala ka na. Dahil ang goal natin dito, pagdating ng Panginoon, makasama ka. O mag-rapture, makaalis ka rito. Dahil pag naiwan tayo dito ng rapture, tatamasahin mo yung lahat ng paghihirap at tribulation na binanggit ng Bible. Dahil yung tribulation na yun, kasama nung 666, ay mangyayari after the rapture. At kapag naiwan ka rito, kasama ka doon sa mga magpapalistat sa kahirap-hirap ng buhay pagdating ng panahon. Kaya nga, siguraduhin natin na ang ating faith ay nasa salita ng Diyos. So itong mga bagay na ito, pag-aaralan natin. At sa ilalim na moving forward, may 4 na pangako ang Diyos. Very encouraging words. Dumating na ba kayo sa buhay nyo na na-discourage kayo? At wala kayong taong makausap. Walang counselor, walang pastor, walang leader. At nakakita kayo ng encouragement sa Panginoon. Because God, first and foremost, is the God of encouragement. It's not Barnabas. Kundi God is the God of encouragement. When you're down, God is there to encourage you. And He's working not only in the physical, He's working into the inner being, from spirit to intellect, into the physical. Bibigyan ka ng encouragement ng Panginoon at kapahingahan upang magpatuloy sa buhay. Kaya don't lose your faith. Manatili ka sa pananampalataya. Accept changes. Kunin natin sa verse 1 and 2. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Anong event? Major event. Kasal ba? Graduation ba? Nanganak ba? Nag-retire ba? Hindi. Namatay. Yung leader ng Israel. And that's Moses. Si Moses hindi habang buhay na buhay. Pero nakita natin siya na buhay muli sa Transfiguration, proof na si Moses ay nagkaroon ng eternal life. Dahil at the Transfiguration, kasama siyang bumaba ng Panginoon, nag-transfigure at nakita ang kanyang wangis. After the death of Moses, the servant of the Lord, death is something na magbabago ng chapter ng buhay natin. I remember when my father died, nabago yung buhay namin. Nawalan kami na tinitignan na ama. At marami sa inyo, namatay ang asawa, namatay ang anak. Pero, hindi nagtapos ang buhay doon. Nagbukas ng panibagong chapter ang Panginoon na nagsabi sa iyo na ang buhay mo ay mas lalo pang pagpapalain ng Panginoon. And this is a major event. Hindi matanggap ng mga Israelites. Nag-mourn sila for so many days and so many weeks until the Lord spoke to Joshua. At anak daw siya ni Nun sa Tagalog. At sinabi ng Panginoon, Moses, my servant, is dead. Hindi kaya nalaman ni Joshua na namatay na si Moses? Alam niya. Bakit sinabi ng Diyos sa kanya na namatay na si Moses? It only shows, mga kapatid, na God is really concerned with your life, with your personal life. God is concerned with your future.
your prayer is also the Spirit's prayer. Your desire is also the Spirit's desire. Kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, for as long as it is righteous, then it is also the desire of the Holy Spirit. Kapatid, you accept the changes in life. Pag hindi mo tinanggap yan, ikaw ay sisirang ulo. Alam nyo, nung ako'y computer engineering graduate, 5 years to noon, ngayon 4 years na lang. At sa PUP noon, ay ang klase 3 oras. Tapos mahabang break, ganun kahaba. Tapos may major subjects na kukunin mo sa mga huling taon na. At binagsak ako ng professor for a reason that I do not know. At hindi ako nakagraduate, in other words, on my 5th year, dahil meron akong subject na nilagpak. It's a major subject. And then para ako masisira ulo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay ko, sa tatay ko, na naghihirap para ako'y makapag-aral. Although ako'y working student, that for a while ay nagkaroon at bigay sa akin ng depression. And then after talking to God, I remember I attended the church. I was in Maya there, Warm Bread Christian Fellowship. God spoke to me. It's not the end of life for you. So, sa isang kolehiyo kasi at isang kabataan na ganun lang ang kaya ng kaisipan, buhay niya na yon. Iba-ibang level ng hirap ng tao. Ibang level ng hirap ng magulang. Kahit mga bata, magiging parents din kayo at marirealize nyo ganito pala yung hirap na dinanas ng magulang ko nung ako'y pinapaaral niya at ang tigas-tigas ng ulo ko. Lord, I pray na hindi maging matigas ang ulo ng mga anak ko. Pero that's the cycle of life. And then, I move on. I move forward. Kasi that news ay mabigat sa akin. At nakuha ko uli yun on the next year, second semester. 2 semester lang naman kami noon. Yung iba ngayon, trimester na. 2. So, nakagraduate ako pero hindi na ako umakyat ng entablado kasi wala na akong gana. Dahil wala na yung mga kaklase ko at kabats ko talaga. Pero natapos yung area na yon. The day of Moses. You accept changes in life. Ngayon, halimbawa, tinanong to sa Family Feud, sinong taong magbabalita sa iyo na ayaw mong marinig yung balita na negative? Ang top answer dun, doktor. Halimbawa, nagsalita ang doktor. This is your condition right now. Ito ngayon ang mga pangyayari sa buhay mo. Mataas na ang sugar mo, bawasan mo na to. Ikaw ngayon ay merong ng maintenance, ito na mga pagbabago sa iyo. Or makita ng doktor na meron kang tumor at ating i-examinin, babiopsy, at kung ito nga ay positive, ito'y cancer. Kung hindi, ay glory to God. Kung mag-positive, how will you accept the changes in your life na meron kang daladalang cancer? You have to accept the changes. Will it end yung buhay mo pag nalaman mo may cancer ka? Ang lahat naman ng tao mamamatay . Una-una lang. Noong mga panahon ni Kristo, wala pa naman noong biopsy. Maraming tao na namatay talaga sa cancer. May cancer sa balat, cancer sa mata, at cancer sa mga... kasi marami nun bulag . Ang dahil yun sa bakterya ng sexual disease na nakukuha noon. Dahil palipat-sipat sila at paiba-iba ng partner. Lahat naman tao darating doon . Pero how will you accept the changes? Kailangan mong tanggapin ang mga pagbabago sa buhay. Nagbabago ang buhay, kapatid. At kailangan itong magbago. Otherwise, pag hindi nagbago ang buhay mo, hindi ka buhay. Patay ka. Doon ka na lang tumira sa sementeryo. Accept challenges in life. Tanggapin mo ito. Sapagkat hindi ka naman nag-iisa . Yung mga susunod na verses dito, kahit pinanghinaan ng loob si Joshua, nung narinig niya yun, lumakas ang loob niya. Accept changes. Pangalawa, you move forward. Ito na yung mahabang set of verses. At ito ay ating hihimayin. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them.
Anong unang utos? Tawirin ang ilog. Lord, lumaragasa ang ilog ng Jordan. Lumaragasa nga ba, Ate Remy? Flowing ang ilog Jordan no? Di ba nakakita na tayo ng mga tinatangay ng ilog? Nagmatapang na motorsiklo, natangay, patay. Pero, yung utos ng Diyos, imposible Doon pala imposible. Paano mo tatawirin ang isang malapad na ilog na lagpas tao ang lalim? Pero, get ready ang salita ng Panginoon. Because God is the God of impossible. Yung mga imposibleng akala mo hindi mangyayari. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, manampalataya ka, mangyayari yung mga bagay na yan. Because God is the God of impossible. Kaya niyang, alam niyo, yung pinakamaraming miracle sa Book of Joshua. Nahati yung Jordan River, tumigil ang sikat ng araw ng buong araw. Talagang pinatigil ng Diyos ang araw. Paano yung miracle na yun kung hindi Diyos ang gagawa? In other words, pinakita ng Diyos sa mga Israelites that I am the God of impossibilities. Isa-isahin natin ito. God reassures us of His provision. I will give you every place where you set your foot. And that speaks of God's provision. Anong ibig sabihin nito? Hindi sila stagnant. Hindi sila static. When you say you set your foot, meron kang aksyon na ginagawa. Ikaw ay naglalakad. Kumikilos ka. Umalis ka doon sa dati, tinanggap mo na, nag-move on ka. Kahit namatay ang asawa, nagbukas ka pa rin ng tindahan, tumao ka pa rin sa tindahan, hindi mo sinara at sinabing, close forever. Temporarily close dahil ikaw ay nagtitika o nagmo-mourn, pero hindi forever. Ibig sabihin, kapatid, this promise of provision ay sa Kanya na kumikilos at gumagalaw. Every place where you set your foot, this is faith in action. Halimbawa, may exam. Kung hindi ka mag-aaral at mananampalataya kang papasa kahit hindi nag-aral, is that faith? No, of course not. Kasama sa pananampalataya, yung pagre-review. Kasama sa pananampalataya, yung pagme-memorize, pagkakabisa ng mga sagot sa tanong, at pagbabasa ng books para makapasa. That is faith in action. Halimbawa, nasa yung mga boys natin, yung gusto mong makabili ng cellphone, pero wala ka namang pera. Pero ang prayer mo, Lord, 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 bigyan mo ako ng cellphone. Sabi mo, magta-transfer ng wealth ang unbeliever sa believer. Is that faith? No. Pero kung ikaw ay nagtrabaho, nagtinda ka ng dyaryo, nagtinda ka ng kalakal, nagtinda ka ng, alam nyo doon sa Canada, yung isang bottled water na ganito, ang presyo nito ay, basta binibili. Nag-ipon kami ng mga bote, tapos binenta namin. $1 or sentang isa. 1 cent ang isa. Pati yung mga pwede pang mabili. So, this is faith in action. Kung gusto mo magkaroon ng bago, of course, kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong kumita. Kailangan mong, hindi lang isang trabaho, kundi 2 trabaho. Kailangan mong, kung gusto mo ma-promote, kailangan mo mag-upgrade, mag-aral ka. Kung gusto mo maging kapitan ng barko at hindi na lang laging cook, ay kailangan mag-seminar ka uli. Ibig sabihin, may kailangan kang gawin sa buhay mo para ikaw ay makaranas ng provision ng Panginoon. Lord, I want to buy. Ang unang-una kong binili nung kumita ko sa pagbabarker ko, t-shirt. Kasi kapos kami sa damit noon eh. Ngayon naman, ang daming damit. At mimigay na lang yung mga damit. Dahil yun ang una eh. Yung pangalawang unang sweldo ko, binili ko relo. Kasi wala akong karelo-relo noon.
At noong araw ay relo yung goal ng, ganun lang kaliit. Goal ko, relo. Nakabili kong relo. Hanggang lumaki-laki na yung goal. Lord, ang goal ko ngayon bahay, ang goal ko ngayon lupa, ang goal ko ngayon sasakyan, ang goal ko ngayon ganito. Dapat meron kang gawin. Where you set your foot? May pagkilos, may paggalaw. Yun ang pinoprovide ng Panginoon. God reassures us of His provision. I will give you. God is a giver. I will give you every place where you set your foot. Kahit sang kadali ng Panginoong kapatid, pagpapalain ka rin ng Diyos sapagkat He is a giver. And you're working. You're working, kapatid. Pangalawa, God reassures us of His promise. Anong promise ng Panginoon? As I promised Moses, I have given this to Moses, I will give this to you. My promise to Moses is the same promise that I have with you. My promise to Joshua is the same promise for all of us. Amen. Because God is the same yesterday and forever. Hindi siya Diyos na nangako noon, ngayon hindi na. At dahil salbahe tayo, matigas ang ulo natin, i-withhold ko yung pangako ko. Hindi. Once na nagsalita ang Diyos, yun na yun, nakatatak na. At hindi na pwede mabago. When God saves you, I believe in my heart that I am forever saved. Because God will sustain that salvation inside of us. As I promised Moses, kapatid, very encouragement na makarinig ka ng pangako sa tao. Sige, di ba? O sige, pag nakaluwag-luwag ako, magpapadala ako. So ikaw naman, wala ka nang gagawin, hantay-hantay ka na lang na makaluwag-luwag. Hindi makakaluwag yun. Never. Never. Lalo na't may pamilya yung inaasahan natin. Hindi. Kaya kailangan kumilos ang tao at magkaroon din ng sarili niyang trabaho. Kapag nangako ang tao, sige, maraming pangako eh. Pero, iba ang Diyos mangako. Kung umaasa ka't na-encourage sa pangako ng tao, mas lalo kang umasa sa pangako ng Diyos. Amen. Narito ang pangako ng Diyos. Narito lahat. All the 35,000 promises are here in the Bible, written black and white. Nakakailang ka na sa 35,000. Baka wala pang 100. Kailangan mong tuklasin lahat ng pangako ng Diyos dito sa salita ng Diyos at maranasan na ito'y buhay at kumikilos sa atin. Because the promises of God, they are so encouraging, kapatid. Napakaramit, napakaganda ng pangako ng Diyos. So as I promised Moses, so that promise of God hindi mababago kahit patay na si Moses. Patay na si Moses, buhay ako na yung Diyos. Patay na ang mga sinabi ni Moses, buhay ako na mga sinasabi ko sa iyo ngayon. At hanggat buhay ang Diyos at hindi namamatay ang Diyos, therefore ang mga pangako ko sa iyo'y mananatiling buhay. Huwag kang magpakamatay dahil lamang sa hindi mo natanggap na pangako ng tao. God reassuring us of His promise. And then the third, under that, God reassures us of His protection. Look at this, 5a. No one will be able to stand against you all the days of your life. No one. Is Satan no one? Yes. Satan is a being, spiritual being. Demons, kasama sila sa no one? Yes. Your enemies? Yes. Bad guys, bad elements? Yes. Robbers, thieves, snatchers? Lahat yan. No one will be able to stand against you all the days of your life. Talking to Joshua, the leader of Israel. That's why until now, the land of Israel, given this promise of God, no one is able to stand against Israel. Hindi mabura-bura sa mapa, hindi mabura-bura sa mundo. Kalit-lit na bayan sa kontinente ng mga Arabo, pero kalit-liit sa malaking kontinente.
pero matatag because of this promise. No one will be able to stand against you all the days of your life. Sapagkat ang sino man lumaban sa iyo, ako ang kalaban. Di ba? Kaya, nung nangaral ang Panginoon, nung sinabi niyang, do not take revenge. Huwag ka magiganti. Because the battle belongs to the Lord. Yun ang sinasabi niya. Na huwag mong lagay sa kamay mo ang paghihigante dahil ang Diyos, siya ang magkakaalam at maghihiganti for you. If that's the right word of higante. Pero even that, God loves all the people. But the thing is, this promise of protection, no one will be able to stand against you all the days of your life. Nung nagsimula mag-aral yung mga bata at mag-commute, siyempre kami mga magulang, alalang-alala. Pansinin niyo yung damdamin ng mga parents, mga anak ha. Alimbawang wala pa yung anak, naglakwat siya. Hindi tutulog magulang. Hindi ako tutulog. Hindi ako tutulog. Maghihintay ako sa kanto, abangan ko yung paghinto ng bawat jeep. Para makita ko kung yan ay bumaba. Kasi wala pa naman cellphone noon eh. Hindi mo alam kung nasan sila. Pero dahil gusto mong makitang makauwi ng ligtas ang anak mo, mag-aabang ka talaga at hindi ka matutulog hanggat hindi nakakauwi ang mga anak sa bahay. Because of that kind of love and protection for the children, higit pa ron ang kayang ibigay ng Diyos. At nung nahimasmasan na ako sa bagay na ito, at nabasa ko ito, Lord, kayo ang mag-iingat sa aking mga anak, sa kanilang pagsakay at pag-uwi, lagi kong dinadalangin, Panginoon, therefore, nawala yung labis na pag-aalala sa bagay na yon. Kasi Diyos lang naman ang kayang protection eh. Kung gusto mo, sumunod ka sa anak mo. Pasok sa klase, pasok ka. Pasok sa toilet, pasok ka rin. Hindi mo kayang gawin yun. Diyos kayang gawin lahat yon. Kaya napayapa ang buhay ko. Dahil ang Diyos ang nag-iingat. Kaya nga, ang takot ko yung mawala sa Diyos. Alam nyo, I'll be honest with everyone. Ang takot ko sa buhay, yung mawala ako sa Diyos. Ang takot ko, yung magkasala ako at mawala ang kaligtasan ko. Yun ang takot ko. Yung takot ko, hindi ako makapag-pray, hindi ako makapagbasa ng Bible, hindi ako makapag-worship, na takot akong hindi maka-attend pag Sunday, takot akong mawala sa Diyos. Dahil dito, dahil this promise, no one will be able to stand you all the days of your life. The protection of God. Pangapat, God reassures us of His presence. Karugtong ito, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. I will never. Hindi sinabing, I will not. Pag sinabing never, that's the maximum. Yung not, pwede pa mabago. Pero yung never, yun na yun. I will never leave you. Hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Lagi ko itong sinasabi sa mga panalangin ko. When I pray the Word of God. That's an effective prayer. I read Psalms after Psalms, and then as if God is talking to me, and that becomes my prayer. I prayed this several times. I will never leave you, nor forsake you. I am shouting, I am kneeling, I will never leave you, nor forsake you, as if God is talking to me, reassuring myself that God's presence will never leave me. Ang hirap ng iniiwanan, ha? Hindi magandang ugali yun ang iiwan, di ba? Mga kabarkada, magkakaibigan, may project, nang iwan yung isa. Ayaw mo siyang kasama sa grupo, talaga. Panalangin mo, wag na siyang makasama sa amin sa grupo. Nang iiwan siya. Yung asawa mo, nang iwan. Dati, naalalayan ka sa jeep. Sinasakay ka pa. Ngayon, ikaw ang unang sumasakay, yung babae, hindi. Anong gusto mo? Pasabitin yung asawa mo? Ibalik natin yung ganong klaseng maintenance ng relationship. Ako, pinagbubukas ko hanggang ngayon ang pinto ng kotse si Pastora.
Sana all lahat may kotse. Magkakaroon kayo ng kotse. Hindi lang pang iba yung kotse. Lahat kayo magkakaroon ng sasakyan. Kaya kailangan gumawa ng kalsada ang gobyerno para magkaroon ng maayos na flow ng traffic. Yung pagmamahal na yon ng mga asawang lalaki sa babae, let's maintain that. Hindi ikaw ang puro paggawa ng kape. Pagsilbihan mo rin ang asawa mong babae. Hindi yung iutosan mo, kape. Paliguan kita ng kape, puro ka na lang utos sa asawa mo, hindi mo man lamang bilhan ng bagong damit. Nasira yung rice cooker. Dahil lumabas pa ako kagabi, naghanap ako ng mabibili ng rice cooker. At dahil si Mrs. ang nagsasaing, ayoko na ng ordinaryong rice cooker. Aba, nakakita ko medyo magandang rice cooker, digital na. Medyo pricey, pero yun ang binili ko. Pag nakita mo yung ngiti sa Mrs. mo, kasi yung rice cooker na ordinaryo, minsan, nasisira talaga, hindi naiinin yung kanin. Hindi naluluto. Minsan, kahit malamig ang panahon, napapanis. Tapos ito talaga, ayaw nang kumulo. Gutom na kami, wala pang kanin pala, hindi na gumagana. So, yung ordinary rice cooker, pero nakabili ka na medyo maganda, at makita mong ngiti sa misis mo, masaya ka na rin. Yeah. Kasi, hindi na siya magaganon. Pag kumukulo, bukas ng takip. Tapos hihinaan. Tapos paikutin pa yung kaldero para pantay daw ang luto. Meron palang automatic talaga naman. Yung mga ganung bagay. Because of this presence of God, napakakatuwa. As I was with Moses, so I will be with you, I will never leave you nor forsake you. When I study theology in the Bible school, may mga promises sa Word of God na classify into permanent or temporary. Yung temporary daw ay because of the culture, because they are Israelites, because of the time, because of the moment, yun ay temporary lang. At yung permanent ay yung all throughout, Old and New Testament until now, ay pwede mong i-claim. And this was given at the exam. Hindi ko tatanggapin ito na temporary promise of God, na given lang to Israel. The God who promised this is the same God na nagpangako sa iyo. Yung nadaanan ni Moses, ni Joshua, nadadaanan din ng tao. Therefore, this promise of God that I will never leave you nor forsake you is permanent because God is permanent. So, ang gandang pangako. I will never leave you. I will never forsake you. And the last, stand firm. Be strong and very courageous. Be careful to obey. Tatlo lang ang inutos niya. Maging malakas ka, maging matapang ka, at sundin mo ang salita ng Diyos. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Yung to the right, to the left, ito yung mga nadidiskaril yung kanilang Christian journey. Hindi mo mawawala yun. Minsan nadapa ka sa kaliwa, sa kanan, pero bumangon ka, tumuloy ka uli. Pero hindi ka nagpatuloy na lumiko. Di ba ang buhay maraming turns eh. Ganun din ang mga kalsada. Pero yung liliko ka, mag-iiba ka ng landas, hindi yun na sinabi rito. Pwede kang nadiskaril, pero bumangon ka, balik ka uli sa track mo. Ang tawag doon, right track. Anong gagawin? Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Ito lang ang pangako. You Google successful in the Bible. At ito ang lilitaw. Ano raw? Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right to the left, that you may be successful wherever you go. You want success? Everybody wants success. I want to be successful. You want to be successful?
Anong gusto mo? Sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aasawa, sa relationship ninyo? Gusto mo maging successful sa ministry? Gusto mo maging successful? Anong gagawin mo? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Is this true? Yes, it's true. I was once below poverty person. Ang buhay namin, puro utang. Pero when I came to know the Lord and obey His word, totoo itong mga salita na to, you will be prosperous and successful. Mga minamahal, for as long as this promise of God is in the Bible, walang dahilan para hindi tayo maging successful. Hindi nagiging successful ang tao kasi hindi ginagawa yung una. Magpalakalakas ka. Hindi yung ikaw ay talo ng attitude. Baguhin mo yung attitude mo. Hindi lagi matampuhin o lagi na-open. Be strong. Everything must be, your spirit must be victorious. Hindi losers spirit. Magpakatapang ka sa buhay. Hindi yung minsan ka na-reject, umayaw ka na. Hindi ka na uli, nanligaw. Aba, may antena yan eh. Oh, nabasted ka rito. Taas muli antena mo. Dito ka naman. Kahit na nasira ang love life mo, kapatid, naroon pa rin. This promise of God is something permanent. You want to be prosperous? You want to be successful? Hindi lang prosperous New Year, kundi prosperous all throughout of your life, successful all throughout your life, magpakatatag ka, magpakatapang ka, at maging consistent ka sa pagsunod sa salita ng Diyos. You will be prosperous and successful. Wala na akong alam na ibang formula maliban dito sa sinabi ng Diyos na ito. I hope you learned something today. And for our question, discussion, dumaan ka na ba sa isang pagsubok na ipinaranas sa inyo ng Panginoon? Ang kanyang encouragement, sa paanong paraan? Maaari mo ba itong ibahagi? Let us all pray. Let's all stand up. And then I'll give the benediction and then we have a meeting. Oh Lord, thank you for your promises. Lord, yung palang I will never leave you, I will never forsake you is a great promise. Tapos dinugtungan mo pang, then you will be prosperous and successful. Lord, to whom shall we go? Kaya sabi ni Peter, you have the words of eternal life. To whom shall we go? We know and we believe that you're the Holy One of God. Lord, we will not abandon you. We will never abandon our faith. We will never backslide just because of a simple problem in life. Bagkus magpapakatapang kami, we will be strong, we will be courageous because the Spirit in us is greater than He that is in the world. Because the Spirit inside of us is the Spirit of victory, the Spirit of winning, the Spirit, Lord, of triumph. That's a Spirit. At hindi namin nahayaan, Lord, malus namin ang faith na ito. We will continue to go on and on for as long as there is Joshua chapter 1 verses 1 to 8 in the Bible, Father, where you promise that you will divide the sea, the river, you will divide the Jordan River, because the God that we serve is the God of all impossibilities. Father, thank you. I release your people, Lord, with all the blessings available to those who obey the word of God. I release and speak the same manner, Lord, that you speak prosperity and success in life. Mangyari ito sa lahat ng aking mga kapatid. Iniiwan kong pagpapala mo sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook Live at sa YouTube. At sa lahat ng narito sa sanktuaryo, Panginoon, I am praying for success and prosperity to everyone, because who you promise, Lord, ang promise, ang protection mo, ang iyong provision, Father, ang iyong presence is with us
Father, thank you for today. And now unto Him who is able to keep you from falling, to the only wise God, be glory forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Glory and honor to the Lord. Pwede tayong umupo sa